Ang bangketa ay ginawa para sa kaligtasan ng mga pedestrian at commuter. Pero paano kung ang dapat sana ay ligtas na lugar ay magdulot sa iyo ng peligro? Sa Batangas City, naglalakad ang lalaking ito sa kalsada pasado alas 4 ng umaga. Ilang saglit pa, nabundol siya ng van. Siguro it would have helped kung merong sidewalk dun sa gilid ng lansangan. Pag sa ganun, tama yung kanyang nilalakaran at kahit pa paano hindi siya mahagip ng incoming na sasakyan. Yung motorista, supposedly kitang-kita niya dapat itong naglalakad na mama. So dapat nagkaroon siya ng pagkakataon na uminto or iwasan yung naglalakad na tao. Base sa investigasyon ng pulisya, papunta sa city proper ang van at agad ding tumakas ang driver nito matapos ang insidente. Bibili raw ng almusal sa palengke ang lalaki ayon sa pamilya nito. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon sa isang road safety lecturer, tama ang maglakad sa kalsada paharap sa direksyon ng kasalubong na sasakyan. Pero kung walang bangketa, siguraduhin mahigit 1 hanggang 3 metro ang layo mo mula sa kalsada. Kung talaga namang kinakailangan at di may iwasan ng ating mga kababayan na maglakad sa gilid ng kalsada na walang sidewalk, at least they should make sure that they should follow the minimum requirement for the sidewalk, no? Upang sa ganun kahit pa paano, medyo malayo sila sa incoming traffic. Sa Bawang La Union, nag-aabang ang mga commuter na ito ng masasakyan sa gilid ng kalsada nang biglang nadamay sila sa salpukan ng tricycle at kotse. So kung may sidewalk sana ito, baka naman sakaling nahinto nung sidewalk ang pagbangga sa kanila nung mga sasakyan na ito. Nag-aabang daw ng bus papuntang San Fernando La Union ang mga biktima nung oras na yon. Samantala, nakatulog daw ang driver ng kotse kaya nabangga nito ang kasalubong na tricycle. Dumating naman agad ang rescue unit ng munisipyo. Nabalian ng buto sa binti ang tricycle driver at tamo ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima. Sa huli, nag-areglo naman ang lahat ng panig.